Alright, what's up mga chong? At welcome po dito sa ating show again. At it's nice to be back here for another reaction. No? Anyway, before we start, I just want to say hi po sa ating overseas Filipino. Dito na sana po kayo mga kababayan natin mga OFWs ay nakamusta nyo na ang ating mga mahal sa buhay no? Sa Pilipinas. At alam nyo naman, katatapos lang ng bagyo. At I think hanggang ngayon ay hindi pa yata bumababa ang ibang bayan natin no? When it comes to baha. Well, anyway, ganun talaga. At sabi nga ni Bangag, ay tanggapin na lang natin ang ganitong klaseng sitwasyon. Okay? Kaya kayo mga OFWs, ingat at please take care of yourself. No? At yan po ang ating puhunan. Kayo mga OFWs diyan ay laging pay attention sa inyong sarili. No? Huwag nyo masyadong sunugin ang inyong sarili sa pagtatrabaho too much. Kinakailangan naman ay bigyan nyo ng break ang inyong sarili. Okay? At always drink water with lemon is better. In that way, hindi tayo magkasipon o mga allergy pa lang. Okay? Alright, syempre po, no, sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, no? Kamusta po kayo dyan? Ay nasa kabuti kayong kalagayan. And I am pretty sure na kayo po ay wala sa mood. Kung kayo po ay binaha at karamihan po sa ating mga nakakausap ko, no, ay ang kanilang bahay ay binaha raw at nabasa ang kanilang gamit. They're really pissed. Kaya sorry to hear that. At syempre po, no, dinig lang natin ang mga sinabi ng isang state of nothing address. Kung saan si Bangag ay nagsalita na naman ng kanyang pang-apat ng kanyang sona at ang ganda actually. Ang ganda ng kanyang mga sinabi at sana po ay magkatotoo. But anyway, itong si Mr. Bangag no, ay talagang pang-apat niya itong sona. At talagang kung masasabi nyo yung kanyang mga promises na sinabi na naman katulad last year, no? Ay talagang masasabi natin napakagaling. Actually, galing nga talaga mga budol no? Dahil nga ika nga when it comes to that, kailangan mabola kayo palagi, no? At nakaka-sad naman kasi nga po ay dahil meron pong isang taong ganito na walang ginawa kundi magsalita lamang sa inyo at kulang sa gawa, which is wala talaga sa gawa. No? But we'll see, no? At kung pakikinggan natin ang ang kanyang mga some of his speech na talagang masasabi niyo na napakagandang pakinggan. Ika nga parang perfect, no? Perfect itong Bangag na to, no? Ay talagang masasabi natin na he is really good when it comes to talking. No? Alright, syempre po, no? Tuloy na po natin to at mag-react po tayo sa kanyang mga sinabi. At kayo nang bahala kung ano ba ang kanyang ano ang inyong comment. Mag-inbox kayo sa ating comment section dito sa aking page dito sa YouTube. At syempre po, no, don't forget to subscribe, like, share nyo na rin tong video para maraming makarating sa ating mga kababayan. Alam ko naman na hindi lahat ng ating mga kababayan ay naririnig yung mga ganitong pagkakataon kasi nga po nabalitaan ko na I don't know, yung iba daw ay hindi nila masyadong nakikita. No, I don't know why, pero usually pagka ganitong mga Bangag sinashadow ban daw, no? But anyway, kayo nang bahala at I still have faith sa mga Pilipino. So, let's watch for it. Itong unang sinabi niya, mga chok. Kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Makasaysayan ang katatapos na halalan nitong Mayo. Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataang butante. Sa ating lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinapaang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Corrupt. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Yun. Isang muna palakpakan. No? Anyway, itong sinasabi niya na siya ay nalulungkot at natalo ang kanyang mga manok. No? Hindi lahat, pero yung karamihan sa kanyang mga manok, no? Ay talagang binigwasan ng mga PDP o mga Duterte. No? At although alam naman natin na merong dilaw na kumakain ng suka, o ng suka ng mga Bangag, katulad nga nitong sila Bam at saka sila Wow Dagat, no? Ay nakalusot na talagang imposible. Pero dahil nga sa alam naman natin na ang COMELEC ay hawak ng isang butod, no? Ay talagang nakasunod sila kahit alam naman natin na hindi talaga sila ang panalo. But anyway, ganoon talaga. We are in the government sa Pilipinas na it's not really a good government. And come to think of it, siyempre mas marami silang troll ngayon pero hindi Pilipino ang may gusto sa kanila. Okay, so kung ano may sinabi niya tungkol sa election, alam niyo na kung bakit. Sinagot lang siya ng taong bayan na
get the hell out. Okay? At syempre po, no, isa pa to na nagpipretend na itong si Bangag ay nagsasabi na siya daw po ay susuporta sa sport. Alam niyo mga chok, kung talagang magsusupport ng taong to ay matagal na at hindi na dapat pang pinatagal ng 3 years. Pero think about it. No? Yung sinasabi niya to, bakit niya binabangkit dito about the sports? Di ba? And then suddenly nagpatawa pa siya. No? Which nakakatawa naman talaga dahil yung aso niyang ugok, no? Ay naandun din. Siyempre, higo. Parang naman hindi pupunta doon yung aso niya, yung pitbull niya, edi tinanggal na yan sa pwesto. Diba? Anyway, before we continue, let's watch it and just comment. Kabataan ay maagang namumulat sa sport, humuhusay at tumataas Sport daw, ang kumpiyansa. Sport! Sunod-sunod sila sa yapak ng ating mga kampiyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex... Ang galing magbasa niya, no? Akala mo naman, kabisado niya lahat ng mga athletes na na pangalan. Pero you can tell na binabasa niya lang kasi sino ba lang ang kilala niya diyan? Si Manny Pacquiao lang. O, di ba? Kahit naman sino. Pero I don't believe that this guy knows yung mga champion. No? Binasa lang to. Kasi kung wala itong binabasa, hindi niya mababanggit yung mga pangalan. Kaya yung binabanggit niya isa-isa yung pangalan, sabi ko, no, I don't think so. No? May binabasa lang to. Ay, ganun talaga. Kahit naman saan, di ba? Tuloy na Si Yala, ang Paralympian natin, Oh! na sina Gerald Aso! Mangliwan, Cindy Asusano, Angel May Otto, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief, Nick Torres. Ngiwi! Tumayot pa ang gago eh. No? Kapal din ang mukha nitong hayop na to. But anyway, ganun talaga. At yan naman ay balang araw pagsisisihan niya yung ginawa niya sa taong bayan. Hindi na to kay Tatay Digong. It's about the Filipino. Ginawa niyang gago ang Pilipino. And kita niyo may kaso yan ngayon dahil sa may nawala yata sa isang probinsya. And hindi na ako magda-doubt doon kasi nga persona non grata nga yung hayop na yan eh, di ba? Kaya tama naman, ganyan talaga. Shortcut promotion. Kaya he's not really, ang legacy niya is just to suck balls, no? Ng isang presidente yung bangag pa. Eh? Galing, eh? Talagang he loves yung center of attraction ba ito? Tawag? Tawag sa bangag. Mamaya! Tira tayo! See? Yun naman po mga chong, yung mga ganong klase, no? Pang-aasa na lang ni Bangag yan. Kasi dahil nga alam niya na tinitira siya ng mga Duterte when it comes to drugs, which is, I believe na itong taong to ay addict talaga. And pinakikita niya sa tao na ito yung aso ko na sunod-sunuran sa akin and he did everything, kahit illegal, ginawa niya para lang ma-promote at mapatunayan sa akin na kaya niya no matter what. So, it's not really like, talagang believe ka. No? Sa akin, hindi ako believe sa mga ganyan kasi illegally ang ginagawa nila. Kaya, pinakikita lang natin. Okay? Kasi nga, itong hayop na to, di ba, ay talagang kahit saan, pakainin mo pa yan ang tae ni Bangag, kakainin yan. Para lang makuha niya yung gusto niya. And for me, this is not the achievement ng isang PNP chief. Ang alam ko kasi, basically, sa ating mga regular na tao na Pilipino na to promote someone like PNP chief ay may nagawang achievement. Anong ginawa nitong hayop na to? Diba? Anong ginawa niya? And persona non grata nga siya. Kinid na pa ang dating pangulo natin na illegally pa at pinilit pa isa kay sa aeroplano. Diba? At papatulan niya pa ang isang Kitty Duterte. No? At yung mga pamilya at yung isang abogado na hindi naman lumalaban. So, this guy is just an idiot. No? Ito yung gusto-gusto ng mga Malacanang, katulad ni Bangag. Dahil sumusunod. Walang utak, no, hindi niya sinusunod. Basta kung alam niya kahit mali na, gagawin niya pa rin. Ito yung tipong taong walang parang open mind or independent brain. Ika nga. Kaya they need that. Look, tingnan niyo naman yung itsura. Sa itsura pa lang, you can tell na it's really parang, diba? So, ganun talaga. At panapanahon lang yan. Sabi nga ni Erap, weather lang yan. Okay? Hayaan niyo na muna siya mag-enjoy bilang PNP chief dahil hindi naman matagalan yan. Kasi kasama rin niya na Azurin yan tsaka ni Marbil na parang mga the morons. Ika nga. Diba? So, yun ang ating masasabi dyan. Ngayon, kita niyo naman patubig daw. Diba? At tapos ito raw ay kanyang ginagawa ng parang. Kaya kayong mga chong, itong sasabihin ni Bangag, ay make sure na gagawin niya this year. Huwag niyong sabihin na ito in 3 years. Depende sa mga sinabi niya. But anyway, pakinggan niyo muna itong sinabi ng Bangag. And then, dapat to talaga nire-record yung mabuti para alam niyo kung asan yung ginawa mo. Abangan niyo ulit sa 2026 sa SONA kung nagawa niya. Kasi yung mga pinagsasabi niya, last year, walang nangyari. Diba? So, isa na namang SONA na para sa akin, wala rin mangyayari. Diba? So, panoorin natin.
ang mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. O nga pala, ito yung sabi ni Bangag, no? Kaya pag daw bumaha, ipunin nyo raw yung tubig. At para raw magamit sa tag-init. So, yan ang gusto niya palabasin, no? Kaya, ewan ko kung makikinig kayo sa Bangag, pero sa akin, katangahan na lang to at parang I don't know, stupiduhan. Ganun pa man, marami kaming natatanggap. Si Recto, masama ang tingin, oh. Kulang yung nananakaw ko. O yan, si Camille Villar. See that? Pinatatamaan niya. Kasi nga, bumitaw to si Villar, di ba? Nung kampanya, bumitaw siya sa Alyansang Bangag. Kaya, panentira niya. I bet, pagka ito si Villar hindi humiwalay sa Alyansang Bangag, hindi niya titiran at baka nga hindi na pinag-uusapan ngayon yung patubig na yan eh. But since bumitaw itong mga Villar sa mga Bangag, ay talagang tuloy-tuloy na ang tira sa kanila. And I'm glad that the Villars are fighting for it, no? Eh, naman, may panlaban din naman yung mga yan, hindi naman yan basta magpapatalo. So we will see. And we will see also kung talagang i-demand nila ang prime water. Sabi nila, anong araw yung prime water, masama ang serbisyo, but it's up to the government kung how they will fix this. Okay? Tuloy natin. Reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa yan na yun. ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya ginagawa ng luwa na sana yung mga ganyan kahit pa paano may pinakikita dyan sa background niya na nakita ko na yung report. Kasi it's easy to say that eh. Di ba? Para, nakita ko na yung report, di ba? Siyempre, hindi naman magtatanong yung mga nanonood sa kanya, anong report, di ba? Kasi, na yan, alang namang magsalita ka. But the thing is, sana, di ba, kayang-kaya naman ng mga gagawa, mag-e-edit niya na ito yung report. Pero, it's easy to say that. Parang nga yung 5500, di ba? Na flood control na nagawa na, pero wala pala, palpak pala. Di ba? So it's really budol, no, para sa akin. ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Prime water! Yun. But anyway, ganun talaga. At syempre, it's easy for him to say na nakita ko na, di ba? Paano? Panay ang tulog mo. Di ba? May nagsasabi na kapag tumira ka ng droga, 3 days kang tulog. Kaya minsan wala ka sa activities or sa events. Ang pinapupunta mo si Bersamin na nagdadiaper na o yung special assistant to the president mo, si Lagdameo. 'Di ba? Yung isa ring katulad mong addict, 'di ba? So, paano? Sana kung talagang hindi ka nagsisinungaling kasi nga taksakan ka lang ng sinungaling eh. Alam na ng Pilipino na sinungaling ka eh. So sana ngayon, this time, kung gusto mo talaga linisin yung pagkatao mo, although alam natin it's too late, pero dapat pinakikita mo pa rin. Meron kang mga, you're encouraging yourself na pakita natin sa tao. Pero I doubt it. You're not for Filipino actually. Ganun talaga. Tapos ganyan, sasabihin mo na yung extension ng highway na from Santo Tomas, which is ating pong bayan yun, taga-dito tayo. Ay sinasabi na hanggang Quezon na ito. Paano ka maniniwala dito? Dahil anong panitatandigong ito na nakaan na to eh. In the process na. Well, siguro sa iyo nag-time nag-open yan. Pero nung umalis ako from the Philippines, may dumadaan na dun eh. Kaya, I don't know, i-inbox nyo nga sa akin kung valid ba itong sinabi ni Bangag? O talagang may masabi lang siya sa SONA? Kasi when I was there, sabi nila mag-o-open na yan soon. And then when I left, it already open. Kasi mismo yung mga kakilala ko doon nagsabi na, sana, since taga Batangas ka, sana dumaan ka doon sa bagong extension ng highway. Yun nga, yung sinasabi nito ngayon ni Bangag. Pero sabi ko, paano nangyari yun? Anyway, panoorin natin para maintindihan nyo masyado. Malaking tulong ito sa ating motoristang nagdadaan sa malubhang traffic mula Quezon hanggang sa Bicol. Sa 2026, inaasahang magbubukas na sa motorista ang bahagi ng extension ng SLEX mula Santa Tomas, Batangas hanggang Chaong, Quezon. See? Ito yung sinabi nila na bukas na lang. Maybe I'm wrong, no? Kasi hindi ko naman binerify ito mabuti. Naidaan lang naman ito sa kwentuhan. Pero sabi nga nila, yung ibang taga doon o yung nakakalam na dumadaan na raw doon ng mga ano. Pero ang sabi, may nagdanggit din yata na parang dry run o testing lang. Siguro, tama to si Bangag siguro. Pero this was project by the past administration. Nabasa ko ito noon. Siguro ngayon lang natapos. At nagkataon na sa kanyang time nangyari ito. Which is okay. It's normal. It's fine. No? Inuna lang dati, tatapusin lang ngayon. So that's normal actually. No? And sana wag niyang i-credit lahat naman. Kasi baka mamaya siya na naman. Pero this was project before. No? Parang ginawa ni Tatay Digong na yung Skyway, hindi naman niya project talaga yon. At kay panahon pa yata ni Ramos yun eh. Pero natapos, hindi niya inangkin yung credit. Pero sinabi niya, tinapos niya. So that's the normal way ng isang tao na hindi greedy at makapalamukha. No? Kung ito makapalamukha, di wala tayong magagawa. Anyway, good thing. Pero ang ano ko naman dito is Santo Tomas to Quezon. Ano yung pinagsasabi niyang to Bicol? Anyway, baka mali lang ako. Pakikipan natin. Kapag natapos ang buong proyekto, ito pala yung PNR Bicol line, inaayos na at pinatitibay na.
Tapos itong buong proyekto, ang dating 4 na oras na biyahe, magiging 1 oras na lang. Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos. Ang akin lang dito mga chong is what happened to from Bicol or Quezon going to Manila. Diba? Kasi meron na yan eh. Natatandaan ko. Ewan ko kung matatandaan yung mga chong kung sino mga kapanood dito ay ano na nangyari doon sa Laguna. Di ba? I remember may nag-report no na sinira daw ng Bangag administration yung relays ng from Laguna to Manila. Diba? Ang ibig sabihin, ano yun? Bakit ngayon parang lumalabas lang from Santo Tomas to Quezon? Freeway pa to. Hindi to yung linya ng tren, which is right now, sabi nga, ginagawa na raw yung linya ng tren. Who knows? But the thing is, yung paano yung Laguna, Quezon, no? Wag na muna sama yung Bicol, papunta sa Manila. Kasi nga, that's more important eh. Dahil ang mga negosyo from the Quezon, pupunta na Manila, like Divisoria or Market o whichever, dapat meron din silang balita. Bakit hindi binanggit ni Bangag yung biyaheng ganun? Ano na nangyari doon? Kasi may balita, may pinakita yan noon, sana I have that clip, na yung linya raw ng from Quezon to Manila, parang tinanggal. Parang ganun eh. So, alamin ko muna, pero yun ang nangyari daw. Kaya parang ngayon, nagtutugma dahil bakit ang sinasabi lang ni Bangag ay yung tungkol sa Santo Tomas to Quezon, which is, it's a freeway pa, hindi yung train. Ngayon, binanggit niya bigla yung salitang ginagawa na raw yung relays. No? Pero it's going to Quezon and Bicol. Pero paano from Bicol, Quezon, Laguna to Manila? Ano na nangyari doon? Kasi meron na yun eh, panahon ni Tatay Digong eh. Hindi ko nga lang alam kung talagang totally operational na, pero I think meron eh. So ano yung nangyari doon, di ba? So hindi pa rin kumpleto yung sinabi ng Bangag yung tungkol sa transportation na ganito. Anyway, punta naman tayo sa PhilHealth. No, ito sa PhilHealth medyo kinakabahan ako. Dahil sa sinasabi niya rito na ito raw ay magiging libre na lahat, nakakatakot dahil marami na nag-react yan. Panoorin po muna natin. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Talaga. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsusunod. Yun. Kaya naman pala zero ang health, no? At binawasan ang budget ng education. Tandaan niyo yan mga chong, okay? Tandaan niyo yan. Itong sinasabi niya. You have to kung maaari, i-record niyo to. At maaari, isampal niyo to sa mga public hospital like, paano ba to? Yung sa PGH, di ba? Public yun. Dapat ipapakita niyo yan. In that way, malaman natin kung totoo ang sinasabi ng Bangag. Kasi tandaan niyo, ang Bangag, ang addict, they can say something that is impossible. For them, it is possible. No? Anyway, tuloy natin. Po sa kahirapan. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Wala yata ako nabalitaan ganun. 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Bukas na. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito Yun, doon pa lang mga chong, tandaan nyo, ilista nyo mabuti. This is important, especially sa health. Lalo na pag may mga mahal kayo sa buhay na may sakit na ganito. You need to write it down para malaman natin kung totoo. Kung nandiyan lang ako, why not? I will do it. Sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. Bubuksan na bukas. We will open the open. Na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Sarap Lahat po pakinggan. tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pati kami, ha? At pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, Yun! huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, open heart surgery, heart repair o sa replacement. Yan ha, tandaan niyo yan mga chong. May cancer assistance fund po May tayo. cancer assistance pa. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Para naman sa ibang klase na cancer na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangan gamot para sa ating mga... Baka magalis tambalos yan. Ang laki niyan, Mr. Bangag. Diba? Kaya dahan-dahan. Baka sabihin naman ni Tambalostos ang laki naman ang ibibigay mo sa Pilipino. pasyente.
Sana totoo, sana. Sa mga nagdadialysis, Si Robles, yung ang mama mga na yan. session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Yan, tandaan nyo yan ha, yung mga taong Pilipino. Sana napapanood nyo to. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. Yo, tandaan nyo yan ha. Remember, nabudol na tayo, kaya tignan nyo yan. Ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Ayan. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Yun! Yan mga chong. At sana po tandaan nyo yung kanyang mga sinabi. Hanggat maaari i-record nyo. And may nakita ko sa YouTube short, no? Ay yung isa daw ay sinisingil ng isang medical place, no? At nung sinabi na magbabayad ko kayo. Hindi ako magbabayad kasi ito pinakita ko yung sinabi ni Bangag. Diba? At hindi na raw siningil. So maybe it works. Maybe not. It's up to you guys. So malaman sana natin, no, kung totoo itong sinasabi ni Bangag. Kasi nabudol na tayo ng 3 taon. No? Sa 3 taon niya, wala talagang nangyari. Ngayon, pinalalabas niya, may nangyayari na. So let's give the guys a benefit of the doubt even though we already have a doubt. No? Kaya tingnan natin. Diba? Kaya kayo mga Pilipino, no, kung mapapanood nyo itong reaction ko, ay tandaan nyo yung sinabi niya. Kasi nga, it's from the President of the Philippines. Diba? Pwede nyong ilaban yan eh. Kasi kung hindi totoo pala, sino mapapaya? Eh di si Bangag na naman. Diba? Kaya ang gagawin yung mga chong, tandaan yung lahat. Dialysis, sakit sa puso, sa cancer, at kung ano-ano pa, libre na raw sa bukas lab or whatever, no? Ang nakakatawa rito mga chong, dahil si Tatay Digong at si Senator Bongo ay meron ng malasakit center, instead na i-develop nila to, kasi para isang gastusan na lang eh. But because this is Duterte's legacy, parang gumawa sila ng sarili nila. Ito ngang bukas. No? Wala na silang maisip. No? Instead na, ito, kasunin na natin malasakit. Or, sige, sabihin na natin na galit sila kay Duterte nga, which is true. At kay Bongo, dahil nga matetrace na, mahihila na naman ang pangalan ni Tatay Digong sa malasakit, maybe they can just, I don't know, yung DOH maglagay na lang ng karagdagang lab, no, na hindi na kailangan magsabi pa na bukas. No? Magdagdag na lang at let the malasakit do their job too. Since magkaiwalay. Unfortunately, magkaiwalay nga. Instead na isang gobyerno lang talaga eh. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, ang malasakit is for everybody sa Pilipinas. Ngayon, parang dalawa na. Parang lumalabas, I can do this, you can do that. We'll see who's better. Parang ganun eh. Parang karera na itong bukas sa malasakit. Although alam na natin ang malasakit, may napatunayan na, may nagawa na. So parang itong bukas, parang pinamumukha niya sa Pilipino na, eto kami mas magaling. Unang-una, kami ang nakaupo ngayon. No? Yung malasakit, wala na yung nakaupo dyan. Pinakulong pa namin sa ICC. Yun ang lumalabas doon eh. Instead na they coordinate each other, talagang gusto patunayan ng mga Bangag family, ay we can do it on our own. Instead to coordinate for us. No? Pero wala tayong magagawa. Nabudol na tayo, nahahati na nga ang Pilipino. So, yan ang makakaharap nyo. Okay? At syempre po, meron din siya sinabi dito tungkol po sa parang investment sa Pilipinas, which is, I don't think so. It's really scary right now sa Pilipinas. Hindi na safe po. And then sasabihin niya. So, dito pa lang, talaga you can tell, he's a liar. Okay? Laguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, hulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Ngunit, nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Sabay ganun. Mamumunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the Kasi international mga business community pero is si this. Remulla, The nakapiti, Philippines is ready. pera po. Invest in the Philippines. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you. Yun. Itong sinasabi niya na mag-invest na ang mga investor sa Pilipinas, it's really BS. No? Dahil alam naman natin na magulong-magulo ngayon sa Pilipinas. Politika pa lang eh. Kayo naman. Politics pa lang magulong-magulo na. Yung nangyari na lang kay Tatay Digong na pinadala sa ICC, those are international news. Ibinalita na yon. So do you think ang isang matino at may utak at may perang investor ay pupunta sa atin, sa Pilipinas, para mag-invest? Which is ang kapitbahay, mas tahimik. Hindi pinadala yung Pilipino sa international. Diba? Siyempre, kahit ako, limbawa, kung investor, makikita ko yung Pilipinas, ba't ako pupunta dyan? Ang gulo-gulo. Kung matatandaan yung mga chong, kinuwento ko na sa inyo yun, na meron akong mga alam na kumpanya dito, sa US, sa US mismo, na alay pa yan, Bangag. At, pero hindi pa naman si Bangag doon ang presidente. Ito yung panahon ng mga Aquino. No, yung mga
Actually, original na budol tong mga to, no? Anyway, may mga kumpanya na pumapasok sa US, sa Pilipinas, para mas murang labor, mas, I think, sabi nila, mas, siguro mas, murang expenses kaysa sa US at sa ibang bansa. Nung nagpunta na sila doon para, mag-evaluate or mag-search muna, syempre, as a business, di ba? Pag-aralan mo muna. Politiko na agad ang umaharang sa kanila. Humihingi na agad. Panahon yan ni Aquino, ha? Okay? Ngayon, panahon ni Bangag, do you think hindi mangyayari yan? Malamang doble pa. Diba? So, mahirap eh. Katulad na lang ng isang kumpanyang kape, no? Gusto sana mag-invest sa Pilipinas. Dahil ang kape sa atin, masarap din naman. Kailangan lang i-develop. Lumayo. Nagpunta sa China. Diba? So ganun na yun eh. Yun na yun eh. Kaya yung sinasabi niyang mag-invest kayo sa amin dito. Yeah, mag-invest kayo daw. Wawalang yain namin ang kumpanya nyo. Diba? Kikidnapin namin ang mga anak nyo. Lalagyan namin ng droga ang mga workers nyo. Yan ang mangyayari ngayon. Hindi ko sinisiraan ng Pilipinas, mga chong. Pero yan ang nangyayari. In real talk tayo dito eh. Yan na yung mismo nangyayari eh. Yung mga kaso-kaso crime nga. Yung sabong, yung mga patayan dyan. Balita ko, sandaling lang, awayan lang, nagbabari lang. Paano gagana ng isang investor? Ang kailangan dito, bago kang mag-invite ng mga investor, kinakailangan, ipakita mo na, oy, ang aking bansa, ang security matatag, matibay, takot ang mga tao sa katarantaduhan. Diba? Ganun yun. Sino ba yun? Sino ba yung gumawa nun? Diba si Tatay Digong? Nagkataon lang nagkaroon ng COVID, kaya it's hard to invite people for investment, syempre. Dahil lahat ng bansa may COVID. Alam ka naman yung mga investor pupunta sa mga maraming COVID, edi hindi na. Pero kung nagkataon lang na hindi gano'n, baka malamang maraming investor ngayon sa Pilipinas because of Tatay Digong's yung stability ng kanyang leadership. Itong ngayon, wala namang ka-leadership to. Ang kailangan lang dito, humit-hit, tapos tulog ng 3 days. Diba? Yun ang mga sinasabi niya, PSG pa mismo nagsasabi. But anyway, ganun talaga. At alam niya naman tama yung sinasabi ko lang. Kasi nga, yung sinasabi niya mag-invest, natatawa ako sa sinasabi niya, di ba? At ito pa, since we're talking about that, ituloy natin itong sinabi niya. And dito pa lang, natatawa ko dahil how can people believe you, Mr. Bangag, kung mismong ikaw ay bangag? Panoorin natin. Kailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Sana pala sinabi niya na buong Pilipinas, di ba? Abay, lahat na eh. Binanggit niya na lahat ng mga lugar halos eh, no? Hindi na lang binanggit muna yung Cebu or yung mga Iloilo o Davao, di ba? Takot niya kay Duterte. But anyway, what I'm saying is lahat binanggit na eh. Pero ang tanong doon, nasaan? Yung sa alitagtag pa lang, alam niyo na yan, mga chong, hindi na natin dapat pag-usapan yan. Nasaan na yun? Nasaan? Katulad sinabi niya, mag-invest kayo dito para gaguhin namin kayo. Ganyan din yan. Pare-pareho lang. It's all budol. Ngayon, nasaan ang proof? Di ba? Nasaan ang proof? Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at ibang... Oh, hindi nga. Paano yung coke? Sinunog din ba yun? Siguro nga, kita mo ngayon, humingiwi ka na naman. Oh, guys, tignan niyo, di ba? Humingiwi. At iba't ibang klase pa ng illegal na droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,000 at 600 sa kanila ay high-value target. Ngiwi pa, ngiwi! Mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Kawani! Mahigit 100 ay halal na opisyal. Mahigit 50 ay pulis. Sino yung halal na opisyal? Ikaw ba yon? Ay, mga chong talagang, this is just funny, Sona. State of nothing address. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuwang huli ng nakaraang administrasyon. Yung ba yung sinasabi ni Castro na 4,000 na barangay drug-free na raw out of 26,000 ni Tatay Digong? Paano napantay yun? Marunong ba sa matong mga to? Di ba? Kung sa barangay drug-free pinag-usapan natin, ha? Oh. Wala ngang balita tungkol sa alitagtag, yung driver wala na rin eh. Either gurgur na or pinauwi na. Nasaan na yun? Wala. Mga chok, maniniwala kayo dito. Kayo, nasa inyo na yan. Pero ako, no. I'm not gonna believe this guy. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Totoo naman eh. Patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time.
Ngayon, masasabi natin na Panay mataas ngiwi, na no? Narinig sa mo. buong mundo sa Pilipinas. Ngiwi yan, man. Dahil maayos, patas, at mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Yan. Safe na raw ang Pilipinas. Kaya kayo mga investor, no? Kung malalaman nyo to, bahala kayo, mag-invest kayo. Pero kung ako may pera at mag-invest, wag muna. At alam naman natin ang security ng Pilipinas. Kita nyo naman. Ha? Pilipino, pinadala sa ibang bansa. Pero yung mga wanted na Pilipino sa ibang bansa, hinihila naman dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin na lang po, mga chong, ay magandang pang justice sa Pilipinas. Oh, pero sa Tatay Digong, pinadala doon. Kaya kung akong investor, why would I do that? Kaya nga yumaman ng mga investor because they're smart. Akala siguro ni Marcos Jr., tanga mga investor. Ay. Tapos ito pa. Kaya sabi ko, wow, ang galing. Wow, dagat nga, ika nga. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala nang mabubuo muli. Magkakasangga ngayon ang Paano nangyari yun? Mismo nga sa Kongreso, ang daming NPA. Oh. Kung talagang totoo yung sinabi mo, edi mga yan, hindi nanalo sa eleksyon. Oh. Paano? Akbayan ba yun? O kabataan ang number 1 sa party list? Are you serious? Alam mo na may mga background yun ng mga sa NPA? Oh. Tapos ngayon, ang latest news ng mga akbayan na to, kabataan, hindi ko na alam kung alin sa dalawa, pero pareho naman NPA yun. Oh. Na merong mga rape na nangyayari. Oh. Kaya mga chong, kung maniniwala kayo sa taong ito, nasa inyo na yan. Pero ako, I'm not buying it. This guy is just, saying it para may masabi lang sa July 28. That's all. Pero yung action, wala. Kaya yung sinasabi niya sa PhilHealth, nakakatakot yun. FP, PNP at mga dating rebelde sa yung mga aso. pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Kaya naman, minsan nagte-text na lang, tweet na lang siguro, di ba? Sabi, boring kong presidente to. rin sa karapatang pantao, anuman ang edad, kasarian, kondisyon o pangkat. Yun. Ang masasabi ko lang dyan mga chong, sinabi niya, it's good luck to you guys, pero sa akin, I don't believe that. Again, I'm not buying it. Kasi nga, alam naman natin kung ano ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. Politika pa lang, nagpapataya na sila. Ha? Kung totoong merong peace and order ang bangag na ito, ay talagang malalaman mo sa resulta at sa actual na nangyayari. Pero kita nyo naman ginagawa kay VP Sara. Diba? Tapos na. Ang SC nag-decide na 13-0. Diba? Aminin natin yung dalawa hindi nakasama. Diba? Pero wala silang reklamo. Hindi sila nagsasabi, no, paano naman kami? Teka. Diba? Yun ang sabi mismo na sa isang report na may dalawa nga naman na hindi nakaboto or hindi bumoto. I don't know. Pero 13-0 eh. Kung talagang matigas or talagang alam natin na hindi tama o tama yung ginawa ng mga buwaya ng Kongreso, 19 Congress, dapat dyan hindi yan 13-0. Dapat yan siguro mga 8-7 o 8 or 7-8, something like that. Pero it's 0. So ibig sabihin, mali yung ginawa nila. Pero pinipilit na ibalik ulit ang impeachment by doing motion for reconsideration. Ano bang SC? Di ba yan ang huli nating hakbang? Dahil kung ang legislator ay tamad at bobo, di ba? At least merong matatalinong SC. Kasi hindi naman nagpapadala yan eh. Ang nakakatawa pa rito, kung yan ay baliktad ang naging resolution at ang nangyari, ituloy ang impeachment, sasabihin siguro nila, magaling ang Supreme Court! We are proud of you! Ay. Anyway, isa pa to na natatawa rin ako na alam naman natin na sinungaling talaga ang hayop na to. No? Panoorin po natin. Ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. See that? Friends to all, enemies to none. Do you guys believe that? Tanga na lang kayo pag naniwala pa kayo sa presidente nyo. In the first place, alam naman natin pinagtripan lang siya ni Donald Trump, ni President Donald Trump. Ginawa siyang gago. Adik eh. Diba? Ano ba? Utu-utu eh. Diba? At saka malamang, deal rin to sa asawa niyang adik din. Para hindi na makasuhan yung asawa niyang adik sa na nangyari sa LA. Yan lang naman yun eh. Simple as like that. Binenta niya ang Pilipinas. 1% ang nabawasan sa 20% na tariff. Tapos, dadalhin mo yung product ng Amerika sa Pilipinas na walang tariff sa Pilipinas. Is that a good deal? Parang lumalabas na binigyan ni Donald Trump ng piso si Bangag. Hindi, binigyan ni Bangag si Donald Trump ng piso, pero si Donald Trump hindi magbibigay ng piso para pumunta sa Pilipinas. Something like that. Magulo. Diba? Tapos sabi niya, friends to all, enemies to none.
ano yung nangyayari sa China? Do you think kung hindi enemy to na niya, hindi, yan sino ba yung military na nagsasalita sa WPS, magkakaroon ng ganon? So these are all lies. Sana kayo mga Pilipino, alam nyo yan. And I'm pretty sure you guys are smarter than this addict guy, di ba? Anyway, for the last na sinabi niya, ay ito yung tipong tawang-tawa ako at talagang ika nga pinatatamaan niya yung sarili niya at ang kamag-anak niya at ang mga kaibigan niya. No? Panoorin natin. Dito talaga ang nakakatawa rito. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante Kala ko ba nagpo-photo op kayo pero ba't hindi mo pinakita yan? Wala rin. at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at Paano niya kaya nakita? Kasi ang dali magsalita mga tiyong eh. Di ba? Kahit ako kung halimbawa kayo, hindi kayo naniniwala sa akin, pwede nyo na may research yan, di ba? Pero tayo nagre-react dito sa taong to kasi the way we know him, talagang we can tell he's a budol. gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong Paul bansa Guy yan. na nagkakarakit Ilalaglag sa na yung mga kasama proyekto. para hindi sila madamay. Sus! Mga kickback, mga initiative, errata, Ikaw yun. SOP, foreign Kayo yun. employees. Ni Tampa. Asawa Kaya mo. sa mga That's right. He stole it. nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Puta, parang totoo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ikaw ang mahiya. Si Suarez, tayo na. Pinahiya nyo tayo. Ba't Mahiya napalakpak? naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo at binunsan nyo ng pera. Sabi mo ko, yeah! Asa ko ng pera nila. Bakala kayo magbayad ng utang. Oh, sabi, nagtayo ang mga walang inang. Oh. Parang totoo. Sa likod niyang walang inang. Yan ang magnanakaw. Nasa kanan. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all Tingnan natin. flood control projects from every region Tignan that natin. started or completed in the last 3 years. Sige, tignan natin. Second, the Regional Project Monitoring Patay Committee ito, shall sabi, examine that shit. list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, Man, and mabubuking those that kayo, are Mr. alleged to be President. ghost projects. Nasa inyong pera po. How can I explain this? And third, we will publish this list. Hintayin natin mga chong. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Wala na. Naglaglagan na. Hindi na kasi kaya At dahil the sa mga same tao. time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. It's already in Germany. Anyway, mga chong, the thing here is, sabi niya, within 3 years yung flood control. Pero last year niya na sinabi na merong 5,500 na flood control program na tapos na. Dapat doon pa lang mga chong, nung natatandaan nyo last year nagbaha, di ba? After na nagsona siya at nagbaha, doon pa lang dapat, kung talagang concerned ka sa taong bayan, doon pa lang, pinaalam mo na. Pero hinintay mo pa ngayong sona ulit. Bakit mo ginawa yon? You have the power as a president na sabihin, bakit nagbinaha ulit? Akala ko ba may 5,500 tayong natapos na program and we paid for it. Diba? Ano nangyari? I want a report right now, in a week or in 3 days. Kaya niyang gawin yan eh. Pero bakit niya lang sinasabi ngayon sa SONA? Bakit hindi niya ginawa yan nung nagbaha last year? Diba? Yun lang eh. Kasi, think about it, kung talagang totoo siyang tao, no? Kung talagang maka-Pilipino siya, dapat doon pa lang, nung time na yon, pinaimbestiga niya na. Hindi niya na kailangan magpa-photo op pa. Kasi you are concerned to the Filipinos eh. Hindi mo naman kailangan magpa-photo op o magpa-vlog na, oy, ginagawa ko to, ginagawa ko to. If you are really helping the Filipinos, you don't have to do that. Maybe you can do that afterwards. Pag na-solve nyo na, ito pala ang nangyari, blah, 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 blah. And I'm sure, kung talagang decidido siyang gawin yan last year, nagawa niya na yan ngayon. Hindi na niya nasasabihin yan. Tapos na eh. Nalaman na eh ng mga tao na ganun pala nangyari. And then ngayon, SONA, sinasabi niya yan na mahiya naman kayo. Talagang nakakahiya nga. Kahit kaya sa likod mo sa kanan eh. Yun talaga yung magnanakaw. Ikaw talagang taga-hinga ka na lang, taga-nganga ka na lang dahil you have to snore. Or to sneeze. Or to singot.
Kaya mga chong, the only thing I can say about this is these are just words ng isang tao na alam na natin na niloko na tayo. Hindi na to bago, no? Ngayon, yung sinasabi niya sa DOH na lahat libre rito, libre diyan, libre na ang mga dialysis, patunayan natin. 'Di ba? Kung kayo mga Pilipino, kung kinakailangan niyo mag-sign up para magkaroon kayo ng free care sa mga ganitong klaseng program ng bangag, gawin nyo. Ngayon, kasi kung totoo to, di maganda. At least next year may masasabi ang mga tao. O this year may masasabi ang mga tao, totoo pala. 'Di ba? Siguro nagbago na si Bangag. Pero ang dami niya sinabing ginto eh. Ang dami niya sinabing talagang it's really good to hear na parang wow. Parang gusto mo nang magpahinga kasi bukas pag nagkasakit ka, libre na. No? At sinabi niya na lahat tayo, hindi ko lang alam kung damay kami, na PhilHealth member na. At kung hindi pa, well, this is the right time siguro na magpa-member yung mga taong hindi pa nag-membership ng PhilHealth. At dito nyo subukan kung talaga, kasi kita nyo may cancer, yung mga check-up daw, yung mga consultation, libre na. Yung gamot sa kidney, pag nagamot ka sa kidney, libre na rin. Yun ang nangyayari sa Pilipino eh. Di ba? So this is the chance. Kung totoo yung sinabi niya, kasi nga ako, I don't really believe this. Unless may magpakita o may magsabi sa akin, mag-email ulit sa akin na, oo, totoo nangyayari ito. Kasi think about it. Meron ng malasakit eh. And those malasakit was already proven na may mga libre pero may mga copay. Which is normal lang yun. Siyempre, kailangan din kumita naman ng healthcare. But what I'm saying is, itong kay Bangag, sinasabi niya na libre na lahat. So it's really scary. Dahil, who knows, baka mamaya, budol na naman to. Kaya dapat sana, mayroon talagang gumawa nito. I'm not saying na sana magkasakit na kayo, dahil masakit yun. Ibig sabihin, kung may kamag-anak kayo, lolo, lola, tatay, nanay, na may sakit na ganyan, this is the right time for you guys to fill up an application na, hey, I want to do this. Kasi sabi ng presidente, libre daw. Di ba? Ang health. So, I want to apply this for my dad, for my mom, my grandma, or my grandpa, uncle, auntie, o yung kuya ko, matanda na, may sakit. I want this. Ngayon, kung wala, edi wala. Di ba? Meron kayong pwedeng isampal sa vlog nyo. Di ba? Kasi think about it, nakakapagtaka eh. Tinanggalan na nga niya ng budget ng PhilHealth. Zero na nga. Tapos ganyan ang binibigay niya. Ang DepEd din, ganyan. Binawasan niya pa kung saan yun ang importante. Kaya nga may kaso ngayon eh, sa BICAM, di ba? Binawasan ng budget ng DepEd kung saan yan ang importante. Ngayon sinasabi niya, pangalawa raw ang estudyante dahil sa high school to college na kumukuha ng mga scholarship yata. Samantalang nung panahon ni Secretary, ni Vice President Sara, inamin niya na talagang malayo pa bago natin ma-reach yung goal natin na okay na ang DepEd o okay na ang education sa Pilipinas. Dahil ang mga estudyante mababa sa math, mababa sa English, mababa sa writing. Kasi nga, kulang sa turo. And then sasabihin ni Bangag, number 2. Wala naman talagang problema eh. It's too late dahil ang Aquino regime, kung talaga totoo rin silang tao noon, ang education siguro maganda na. Pero wala nga eh. Ngayon, kung totoo siya sabi ni Bangag, hindi naman yan talagang automatic, agad-agad mapipick up mo na the best ka na eh. Unti-unti yan hanggang sa ma-develop yan. Pero siya sabi niya, parang sinabi niya na, ano pa tawag dito, may nagpatanim siya, tapos nagtanim siya ng puno, nagkumuha sila, nagtanim, tumubo agad. Tapos ngayon ang latest, yung baha, ipunin niyo yung tubig. Wala sa isang presidenteng ganyan. Anyway, dagdag ko lang to, syempre, ang Duterte Block ay, alam niyo na, hindi sila umattend ng kanilang SONA, ng State of the Nothing ni Bangag. Kaya alam nila na puro bullshit lang to. Panoorin po natin ang kanilang sinabi at we'll see. Binoykot ng Duterte Block sa Senado ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi siya dumalo dahil ayaw niyang pakinggan ang talumpati ng Pangulo. Sabi ni Marcos, oh, by the way, I want to correct that, si Senator Marcoleta umattend ng SONA ni Bangag. No? Bali, 4 lang ang hindi umattend. Marcos, motherhood statement lang daw at puro datos ang sinabi ng Pangulo na hindi naman daw nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. May mga nakaschedule daw siya aktibidad ngayong araw kasama ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Sabi niya ngayong ikalawang termino niya sa Senado gaya ng pangako noong kampanya, itataguyod niyang itim, yan ay ipaglalaban ang tama at itatama ang mali. Panawagan niya aksyonan ang mga problema ng bayan, pangunahin na ang mataas na presyo ng mga pagkain. Sa akin, tama na yung magagarang damit at fashion show, tama na yung mahaba at
pagarbong mga seremonya. Tama na yung mga motherhood statements at ang walang katapusang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang ang pagkain. Ito nga, ang flood control na trilyon na ang nawawala at nalunod sa baha. At ang kalusugan at edukasyon ng kada Pilipino. Gawa na lang tayo ng homework list. Yun na lang tayo. Sana ganun na lang kasimple. Kay Marcos Senators Bongo, Ronald De La Rosa at Robin Padilla. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na ayaw niyang makipagplastikan sa Malacanang at mga kongresista matapos ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah, tama naman si Senator Baturito, no? Kahit ako, no? Wala nang bullshitan. Diba? Kung galit ka, galit. Kasi personal na nga rin naman ang ginawa ng hayop ng mga Marcos na to eh. Anyway, syempre po, ang ating pong talaga para sa akin presidente, si Presidente Sara Duterte. Yep. Nagbigay na rin po siya ng message, no? Kung bakit hindi siya pumunta sa State of the Nothing Address ni Bangag Jr. No? Kaya nag-explain lang siya. And makes sense naman talaga. No? Here we go. Sayang ang data. Kaya nga ma'am, ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang ha. Netflix na lang, papanoorin ko. Natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan, minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Kaya gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Wag, paano ma'am kung naka-iPhone 14 kayo? Mahal yun. Dagdag pa ng ikalawang Pangulo, mahalagang basahin pa rin ang laman ng talumpati upang maunawaan ang mensaheng nais iparating ng Pangulo sa sambayanan, bagamat may pagdududa siya sa laman ito. Kailangan natin magbasa kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Yun, yan po ang ating Vice President Sara Duterte. At alam naman natin na talagang totoo naman ang kanyang mga sinabi, no? Dahil 3 taon na mga chong. Di ba? Walang nangyari. And then ito pang-4, maniniwala pa kayo. Kaya nga yung PhilHealth again, no? Sa conclusion kong ito, no? Tingnan natin kasi it's really scary na sinabi niya na libre lahat. Kasi meron sa news ang nag-react agad tungkol dito na hindi raw kakayanin. Which is, I believe that too. Walang copay. I'm not saying na sana Pilipino magbayad din. But what I'm saying is, sa kalagayan ng Pilipinas ngayon, hindi kakayanin talaga. And Budol Guy is just, you know, para siyang nasa fantasy sa mga sinabi niya. And we'll see. And the rest, hindi ako naniniwala yung mag-invest daw ang mga negosyante sa Pilipinas. Oh my gosh. Yung security nga eh. Yung national security natin, ang pangit. Diba? Nagpapatayan, simpleng bagay, hindi magawa ng pulis. Kaya yung sabi lang 911, we'll see. Diba? Si Torre gumawa niyan eh. Which is, alam naman natin na ang original yan ay kundi ang Duterte. Siguro dahil nung araw, nung kay Duterte nga yan, tinanggal ni Butod yung 911 dahil nagkikredit na naman kakala nila sa Duterte. Ngayon, ibinalik nila dahil hindi umuubra yung kanilang katakahan. No? And come to think of it too, sabi raw, wala na raw droga sa daan. At dapat daw ay, at ngayon nga raw, mataas ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ito ba ang presidenteng ito ay tumira o talagang ganun ang utak niya, wala siyang alam. Di ba? Tapos sabi niya nga, Philippines is friends to anyone, enemy to nothing. Kaya pala may WPS nag-aaway. At sinabi nga, the last is, mahiya daw ang mga nagnanakaw. And the mere fact also here is, hindi niya malang binanggit yung Maharlika Fund. Nasaan na yun? Walang balita. Hindi niya sinabi na ang Maharlika Fund, wala siya sinabi. Di ba? And then, yung deal niya with President Trump, hindi niya rin binanggit yun. Diba? Parang wala lang eh. Parang nakipagbulahan lang ulit itong gagong to si Marcos Jr. eh. No? Diba? Pati yung, diba dapat kung presidente ka and you're proud, ito, nakipag-deal ako sa Amerika, ganito, ganyan. Pero alam niya kasing palpak yung kanyang deal kay President Trump. Kaya hindi niya rin sinabi yun. Ang daming mga katanungan ng mga tao. Tapos yung mga sinasabi niya na tuloy daw ang paglaban sa mga droga at mga gumagamit or what, malaki man o maliit. Ano nangyari sa alitagtag? Kaya, all I can say mga chong is, we really don't know if this is another chapter 4 book ng isang bangag. Kasi, yung mga sinabi niya, napakatamis. Ang gandang pakinggan at sana totoo. Pero, unfortunately, hindi ito totoo.
The only thing lang mapapatunayan natin dito is yung sinabi niya about PhilHealth. Doon na ano ko doon medyo curious talaga ako doon dahil after na ginawa niyang zero ang PhilHealth, tapos ang lakas siya magsabing bilyon-bilyon na kanilang ginawa. Tapos yung sinabi niya pa na ipapublish daw yung tungkol sa flood control na scam. So those are the really important right now na pwedeng alamin ng mga tao dahil sabi niya ipapublish niya rin ng public. We'll see. We'll see. Pero yun nga, yung PhilHealth ang importante dito. And napakaganda na sinabi niya. And it's really scary too. No, hindi naman to katulad ni Tatay Digong pag sinabi nangyayari. This is Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagdating sa mga ganitong tao, it's hard. Parang ito lang yung likod ng isang Aquino. Mga chong, since you mentioned it on the Sona, we'll see and let's see. Kayo sa Pilipinas dyan, alamin nyo, dapat gawin nyo kung ano yung tama. Alamin nyo kung pwede ba. And I'm sure may mga kamag-anak tayo na may mga ganong kondisyon ng sakit. Subukan natin. Tignan natin. Why not? Kasi it's really hard to believe itong sinasabi niya. Okay? Sino na naman ang aasa rito? Di ba? Itong mga Pilipino. Sila na naman ang aasa. Ngayon, kayo mga Pilipino dyan, kung nakakaintindi kayo sa sinabi ni Bangag, gawin nyo yung sinabi niya. Subukan natin kung totoo. Kasi I don't really believe na totoo itong sinasabi niya. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po ay may nakuha tayong aral dito sa ating reaction. At again, sa susunod po ay meron na naman tayong pag-uusapan. And again, ingat-ingat po palagi at maulan pa rin sa Pilipinas at mainit, no? Given though it's wet, but it's hot, di ba? At sana po ay kayo po ay laging magdarasal sa ating Panginoon na sana po matapos na po itong bagyong nangyayari sa buhay natin. Hindi yung bagyong natural, yung bagyong nangyayari sa politika. Okay? Alright, based on galing po ito kay Vice President Sara Duterte at sa ating Senator Marcoleta, mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po and God bless.